Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nagpupuri sa ating Panginoon dahil tayo ay muling dinala dito sa kanyang tahanan. So napakabilis, no? Parang kahapon lang ang Sunday, ngayon Sunday na naman. So, at sa lahat ng mga bagay nito ay ang Diyos ang ating pinapupurihan. Bago tayo magsimula po, tayo aawit muna ng ating Sunday School. Bago tayo magsimula, tayo muna aawit na isang awitin, and can it be? Tayong lahat ito na ito.
Let us pray. O dakilang Diyos, kami ay nagpapasalamat po sa iyo sa araw nito. Salamat sa bawat pagkakataon na pinagkakalob mo po sa amin. At nawa, Panginoon, ng mga pagkakataong ito, huwag naming sayangin. Kung ito maging isang makabuluhan sa iyong harapan, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ang mga layunin mo sa buhay namin ay magkaroon ng katuparan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na kami ay magpasakop sa iyong kalooban. Dakilang Diyos, salamat po na ikaw ang Diyos na makapangyarihan na patuloy na gumagawa sa buhay namin. Kaya, Panginoon, naway kami ang bawat isa sa amin na magpasakop sa iyo, Panginoon. Nawa sa bawat buhay namin, ikaw ang siyang maluwalhati, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, na sa araw na ito, ay muli ay marinig namin ang kapangyarihan ng iyong banal na salita. Naway mga salita mo, Panginoon, ay nasain namin ng walang daya sa aming mga puso, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin sa mga bagay na ito. At higit sa lahat, Panginoon, alam mo ang bawat puso ng bawat isa. Kung may baka pagkakasala man kami o wala. Lord, alam namin na alam mo ang bawat puso namin. Kaya, Panginoon, kami humihingi ng tawad sa iyo. Humihingi kami ng paglilinis, Panginoon, sa bawat pagkakasala namin. Upang walang maging hadlang sa aming pakikinig na yung banal na salita. Pinupuri ka namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Pwede na tayo maupo. Bago po tayo mag-start o mag-aral ng ating Sunday School, ay nais ko muna pong ipakilala ang ating tagapagsalita ngayong umaga. Actually po, napagkamalang ko po siya si Brother Daniel kanina. Natutuwa po ako, no? Siya ay ating nakapili ngayon. Siya ay taga Molino Grace Baptist Church na siya magtuturo sa ating Sunday School. Walang iba kundi si Pastor Ronnie God. Good morning po sa inyong lahat. Isa pong kagalakan na ako po'y ma-invite sa umagang ito. At salamat sa Panginoon. Parang ito yung second time ko na lumabas sa church namin. Yung una ay last year sa MCBC. And hindi ako ready. Kaya sabi ko, pinadala ko si Brother Daniel. So, yun po. Sige po, tayo po. Yung title po ng ating pag-aaral ngayong umaga ay Growing Together in Christ. Ang text po natin ay sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 16. So, ito po naturo ko rin nung nakarang 2 Sundays ago sa church namin, sa anniversary. So, ang speaker po nung anniversary namin ay si Pastor Joey Sarmiento nung umaga at ako po sa hapon ang nagturo. So, ito rin yung tinuro ko pero ang context natin ay sa bagong church. So, ito po yung ating pag-aaralan ngayong umaga, Growing Together in Christ. So, sabi nga, isang magandang picture sa Bible ay yung picture na kung saan yung church, yung katawan ni Kristo ay sama-samang lumalago, nag-grow together. So tulad po ng isang bata na malusog, siya po ay lumalaki. Hindi lang siya tumatangkad, kundi lumalakas, siya ay natututo sa iba't ibang mga bagay. At higit sa lahat ay darating ang tinatawag na maturity. So ganun din ang church. So ang isang healthy church ay hindi lang siya growing sa number. Hindi lang siya dumadami ang mga numbers, kundi growing in maturity. So paano lalago ang isang, sabi nga ay isang batang church dahil
ko-covenant nyo lang last February, although yung background nyo medyo matagal-tagal na rin, pero I consider na bago pa lang. So, hindi sapat yung na-excite tayo, hindi sapat na maraming mga activities, o kaya hindi sapat na may mga gift and talents yung bawat isa. Ang question sa ating ngayong umaga ay, ano yung ginagawa ng Diyos? What does God use to grow His church? Ano yung kanyang ginagamit para lumago yung kanyang iglesia? So ang sagot natin ay makikita natin sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 16. So ating, kung meron kayong mga Bible, maaari nyo ding basahin, buksan natin. At ating basahin ang Ephesians chapter 4, verse 11 hanggang 16. Ang sabi po sa verse 11, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ibanghilista, at ang iba'y pastor at mga guro, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Tayo huwag nang maging mga bata na tangay-tangay na mga alon at dinadaladala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya, kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig. Lumago tayong lahat sa Kanya, na siyang ulo sa makatwid ay si Kristo, na sa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid, ayon sa paggawa ng sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, kami po'y lumalapit sa trono po ng inyong pong biyaya. At kami humihingi ng inyong tulong, inyong gabay sa pag-aaral po namin ng ipong mga salita. Tunay po na ito po'y inyong mga salita, ito po ay banal. Kaya hinihiling namin inyo kaming pagkalooban ng kaunawaan, ang banal na Espiritu ang tunay na magturo sa amin sa umagang ito upang makita namin ang mga katotohanan ito na siyang mai-apply namin sa aming buhay bilang isang iglesia. Kaya inyong kaming turuan at tulungan sa mga oras na ito. Ito po ang aming hiling sa ngalan po ni Jesus. Amen. So ang background po nito, si Apostol Pablo po ay nagsulat sa iglesia po ng mga taga-Epeso. At sa chapter 1 to 3, chapter 1 hanggang chapter 3 ay pinakita niya yung tinatawag na Gospel of Grace. Kung saan paano ang Diyos ay nagligtas sa atin sa pamamagitan ng kanyang soberanong kalooban. At dito po sa chapter 4 ay nag-shift siya. Kasi nga yung chapter 1 hanggang 3, ito po ay mga doctrine. At dito sa chapter 4 ay nag-shift siya from doctrine to duty, from identity to lifestyle. So ito na yung doon sa mga doctrine ay tinuro niya ay ano yung magiging buhay natin pagdating po dito sa chapter 4. Kaya ang sabi niya sa verse 1, walk in a manner worthy of the calling. Yan po ang kanyang bungad doon po sa verse 1 ng chapter 4. At gayon ay dito po sa verse 11 hanggang 16 ay kanyang ipinaliwanag how the church grows in that calling. Kaya sabi niya, walk in a manner worthy of the calling. Kaya dito sa verse 11 hanggang 16 ay how does the church grows in that calling. So ito yung ating main proposition. Christ grows His church by giving leaders to equip His people so that the whole body matures together in truth and love. So ngayong umaga sa ating ang tanong natin, how does the church grow in that calling? Una po na division natin, Christ gives leaders to the church. Si Kristo po ay nagbigay ng mga leaders sa iglesia. Ang sabi niya sa verse 11, and He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers. So ang ating papansinin ay sinabi niya, He gave. Yung salitang He gave ay si Kristo po ang nagbibigay ng kaloob sa kanyang iglesia. Kaya ang church po ay hindi tayo ang nag-create ng leadership, ng structure ng iglesia. Kundi ang sabi diyan, Christ Himself, siya po ang nagbigay ng mga leaders at makita po natin na ito po ay bahagi ng kanyang soberanong kalooban sa iglesia. Dahil ang iglesia po, ang church po ay pag-aari ni Kristo. At dahil pag-aari ni Kristo ang church, siya po ay nagpo-provide ng lahat ng kailangan ng isang church. Kaya dito pa nakita natin na sa verse
11 ay merong mention na limang role. Ang sabi diyan, apostles. Una po ay mga apostle. Yung mga apostle, ito po yung mga foundational na kung saan sila yung mga sugo sa unang na kung saan sila po yung unang naglatag ng pundasyon ng pananampalataya at nagdala po ng ebanghelyo sa iba't ibang mga lugar. At pangalawa po yung mga propeta. Ito po ay nagasalita ng mensahe ng Diyos. Sila po ay nagbibigay ng mga babala, sila po ay nagbibigay ng mga nagpapaalala ng katwiran ng Diyos. Pangatlong binanggit ay ang mga evangelist o ebanghilista. Sila yung tinatawag na proclaimers of the gospel. Sila po ay nakatuon sa pagpapahayag ng mabuting balita sa mga hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Yesus. So, pamilyar sa atin yung mga salitang ito dahil narinig natin ito. Shepherds o pastor, sila yung tinatawag na mga spiritual caregivers. Sila yung gumagabay at nag-aalaga sa mga manampalataya. Tulad ng isang shepherd sa kanyang kawan ay kanyang inaalagaan ang mga manampalataya. At teachers, sila ba yung mga teachers? Sila yung nag-i-explain ng salita ng Diyos. Sila yung nagpapaliwanag ng salita ng Diyos upang lumago sa pananampalataya ang mga manampalataya. So ngayon ang mga office na meron ngayon ay yung tinatawag na pastor teachers at mga evangelists dahil itong mga apostles, prophets ay tapos na yung kanilang role sa iglesia. Kaya ang key truth natin ngayon ay ang mga leaders. Leaders are gift from Christ. Ang mga leaders po ay regalo ng Diyos sa iglesia, hindi sila mga celebrities na kung saan ay dapat nating i-admire, kundi ang mga leaders, kami ay mga servant ng Diyos na ginagamit upang ang bawat isa ay lumago sa pananampalataya. Tulad po ng isang teacher sa isang classroom, ang teacher po ay nandyan para hindi siya magpa-impress sa mga estudyante. Ang ginagawa ng teacher ay turuan ang mga estudyante. Dahil kung hindi siya magtuturo, ay walang matanggap na kalaguan ng ang estudyante. So, ganoon din sa church. Ang Diyos po ang sabi doon, He gave. Si Kristo po ay nagbigay ng mga leaders sa church. So, maaring tayo ay naghalal kung sino yung mga leaders natin, pero meron pa rin guideline mula sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, si Christ pa rin ang nagbigay ng mga leaders na kinonfirm ng mga members. So, ang application sa atin ngayong umaga, i-value natin ang preaching, ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat ang mga leaders ay ang mga pastor ninyo ay siya po ay ginagamit ng Diyos upang ang bawat isa ay lumago sa pagkakilala sa ating Panginoong Yesus, lumago sa buhay Kristiyano. At hindi lang na-evalue natin yung preaching, kundi ating ipanalangin. Inyong ipanalangin ang inyong pastor sapagkat sila din po ay mga tao na maaring magkamali. Sila ay mga tao na may mga blind spot na pwedeng maging dahilan para hindi niya maituro ang salita ng Diyos. Kaya may mga tukso ang kaaway upang sila po ay mahulog sa pagkakasala. At gayon din ay inyong i-appreciate ang shepherding na ginagawa ng inyong pastor. Hindi lang dahil magaling siyang magsalita o sino mang pastor, kundi i-appreciate nyo yung shepherding. Kasi nga, ang trabaho ng pastor ay shepherd. Ang sabi doon sa binasa natin kanina, pastor ay shepherd. Sine-shepherd, inaalagaan ang kanyang mga tupa. So, ngayon, ano yung dahil si Kristo ang nagbigay ng leader sa iglesia, ano naman ngayon yung kanyang primary purpose ng mga leaders na ito? Bakit nagbigay si Kristo ng mga leaders na ito sa iglesia? So, ang pangalawang point natin, leaders equip the saints for ministry. Sapat ang sabi po sa verse 12 ng ating talata, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ang sabi diyan, to equip the saints for the work of ministry. So bakit ito palang dahilan kung bakit may mga leaders? Hindi lang sila nilagay diyan para mag-sermon every Sunday, kundi yung talagang trabaho nila, i-equip ang mga manampalataya para sa gawain for the work of ministry. Pag sinabing equip, nangangahulugan, ibig sabihin nito, equipping, preparing, restoring, putting something into proper condition.
So yung mga shepherd, parang mga coach na kung saan ay kanilang piniprepare yung kanilang mga atleta para pagdating sa labanan ay talagang ready siya. So ito po ang ideya nito ay hindi lang pagbibigay ng information. Ito ay paghahanda, pagsasaayos, pagpapatibay upang ang isang mananampalataya ay magamit ayon sa layunin ng Diyos. So ito pala ang dahilan kung bakit si Kristo po ay nagbigay ng mga leaders sa iglesia upang ihanda ang banal sa gawaing paglilingkod. So ang key principle dito, ang role ng mga leaders ay hindi upang gawin ang lahat o gawin lahat ng paglilingkod, lahat ng mga ministry, kundi ang sabi diyan, sila po ay i-equip ang church to do the ministry. Ito po ang layunin kung bakit may mga pastor. Minsan kasi iniisip natin, ang ministry ay trabaho ng pastor yan. Ang discipleship ay trabaho ng mga leaders yan. Yung paglilingkod sa ating Diyos ay trabaho yan ng mga may title. Trabaho ng mga deacon yan. Trabaho ni pastor yan. Ang role ko ay dumalo, makinig, at umuwi. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, hindi ganoon ang sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil ang sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 10, 1 Peter chapter 4 verse 10, gamitin ng bawat isa ang kaloob na kanyang tinanggap sa paglilingkod sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng sari-saring biyaya ng Diyos. So ang sabi diyan, gamitin ng bawat isa. Hindi sinabi na gamitin ng pastor lang o ng mga deacon o ng mga iilan. Ang sabi diyan, bawat isa, may emphasis, bawat isa ay gamitin yung kanyang kaloob. Ibig sabihin, meron tayong gift na tinanggap mula sa Diyos. So minsan hindi natin alam ano ba yung gift ko. Hanapin natin mga kapatid. Ang sabi diyan, at yung gift na yon ay gamitin natin para saan? Para sa sarili natin. Ang sabi diyan, para sa paglilingkod sa isa't isa. Hindi para sa atin, kundi para sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng sari-saring biyaya ng Diyos. Sabi diyan, steward tayo ng iba't ibang mga gift. So ibig sabihin, no, iba't ibang mga biyaya ng Diyos. So yung mga gift na meron tayo, gift of teaching, gift of encouragement, lahat, gift of help, yan po ay ibinigay sa atin, ipinagkatiwala sa atin, hindi yan sa atin. Kaya mga kapatid, ang bawat mananampalataya ay tinawag na maging daluyan ng biyaya ng Diyos. Hindi lang pastor ang may calling. Lahat ng mga believers ay may role sa body of Christ. Parang isang gym trainer, di ba? Yung trainer sa gym ay hindi siya yung magbubuhat ng weights para sa iyo. Kundi ang ginagawa ng trainer, tinuturuan kanya paano para ikaw ay lumakas. Tinuturuan ka paano yung tamang pagbubuhat para ikaw ay lumakas. Gayun din, tulad po ng isang construction site, may mga architect, may mga engineers, may mga foreman, at may mga trabahador, may mga workers. Hindi sapat na may blueprint lamang. Hindi rin sapat na may mga materials. Kailangan ng paghahanda, paggagabay, coordination, at pagtutulungan upang maitayo ang gusali ayon sa disenyo. So ganoon din ang iglesia. Si Kristo po ang tunay na architect at builder. Siya yung may disenyo sa church. Siya yung may tunay na may layunin at siya rin ang nagtatayo. At sa kanyang biyaya, siya po ay nagbibigay ng mga pastor, teachers, at mga leaders upang hindi sila yung gumawa ng lahat, kundi upang ihanda ang buong katawan ni Kristo para sa gawaing paglilingkod. So maaaring yung ginagawa natin ay napakasimple lang. Pagbati sa mga bagong attenders o kaya ipinapanalangin yung mga kapatid o kaya naman ating binibisita yung mga may sakit. Pero yung mga simpleng gawain ito po ay bahagi ng pagtatayo, pagbibuild ng katawan ni Kristo. Kaya ito pong application sa atin, huwag tayong maging spectators, tagapanood lang, kundi naway maging servant tayo, maging lingkod tayo. Sabi sa Bisaya, yung lingkod, nakaupo. So hindi lang tayo yung nakaupo lang na lingkod pag sa Bisaya, kundi pag sinabing lingkod, talagang servant tayo na tayo po ay gumagawa sa kingdom of God. Hindi lang yun, kundi
i-discover natin. Ating hanapin ano ba yung gift na meron tayo. Kasi nga ang sabi sa Peter ating binasa, lahat ay binigyan. So i-discover natin ano yung gift na meron tayo. At sa Romans, sa 1 Corinthians ay napakaraming gift na ibinigay ang Diyos sa iglesia. Hindi lang discover natin yung gift natin, mag-serve tayo kahit sa maliit na bagay. Kasi nga, sabi nga, yung big steps ay nagsisimula sa small steps. And higit sa lahat, maging teachable tayo. Yun po ang kailangan ng Diyos para sa atin. So, hindi natin kailangan yung maging perfect muna tayo bago mag-serve sa kingdom of God. Ang ginagamit ng Diyos, God uses growing people, hindi yung mga perfect people. Ngayon, as the saints are equipped and functioning, something happens to the whole church. Kapag tayo po ini-equip, ay may nangyayari sa iglesia. Ito po ay lumalago. So ito yung pangatlong point natin, yung goal. The goal is building up the body in unity and maturity. Ang sabi po sa 12, upang ihanda ang banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Dahil ang bawat isa inihanda, ang sabi diyan, ang layunin upang sa ikatitibay ng katawan ni Kristo hanggang sa makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. So makita po natin yung sa English medyo malinaw. Sabi diyan, for building up the body of Christ until we all attain to the unity of faith to mature manhood. So makita po natin yung mga keyword, building up. Tapos pangalawa po, yung unity of faith, knowledge of the Son of God, and yung panghuli po, yung maturity. Yung mga keyword makita natin sa talatang yan. Una po, ang pag sinabing building up, ang salitang ikatitibay sa Tagalog po, sa English, building up, ito po ay larawan ng pagtatayo ng isang bahay o ng isang gusali. Ibig sabihin, ang church po ay hindi lamang mini-maintain. Ito po ay itinatayo, pinapalakas, pinapanday, hinuhubog ang church. Kaya ang bawat sermon, bawat discipleship na ginagawa, bawat encouragement, kahit yung mga correction ng inyong mga pastor, ng inyong pastor, yung mga panalangin, kahit yung mga bawat gawa o acts of service, ito po ay ginagamit ng Diyos para saan? Sa pagtatayo, sa building up, pagtatayo ng katawan ni Kristo. Sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 14 verse 26. Ang sabi sa 1 Corinthians 14 verse 26, gawin ninyo ang lahat ng bagay para sa ikatitibay. So maliwanag po ang sabi, gawin ninyo ang lahat ng bagay para sa ikatitibay. 1 Thessalonians 5:11. Ang sabi rito, 1 Thessalonians 5:11, kaya't palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at patibayin ang isa't isa. So makita po natin yung salitang patibayin ang isa't isa. Sa Corinthians, ikatitibay, ibig sabihin yung picture na kung saan ay tinatayo, building up, tulad ng isang building o ng isang gusali, ito po ay itinatayo. Kaya ang church po ay tinawag na maging community of edification. Isang pamilya na kung saan ang bawat isa ay tumutulong sa paglago ng bawat isa. Hindi pwedeng bahala ka dyan, kundi lahat tayo. Ang bawat isa ay may trabaho, may role para i-build up ang bawat isa. Ang sabi, ang pangalawang phrase na makita natin, until we all attain to the unity of faith. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya. So yung pagkakaisa, sa isang pananampalataya kay Kristo, na kung saan ito po ay nagbubunga ng tinatawag na spiritual na paglago at pagiging ganap tulad ni Kristo. Kasi nga ito po yung ating layunin, maging katulad ng ating Panginoon Hesus. So yung unity rito ay hindi unity of personality. Hindi unity ng ating opinion, hindi unity ng ating culture, kundi ang sabi niyan, unity of faith in Christ. Pagkakaisa ng pananampalataya kay Kristo. At hindi lang kay Kristo, pananampalataya kay Kristo, ang pangatlong phrase po,
and knowledge of the gospel. Knowledge of the Son of God. Ang sabi diyan. Sabi diyan, ang kalamang ito, ang knowledge na ito, hindi lang tinatawag na head knowledge. Hindi lang siya theory o kaya information na meron tayo. Kundi ito po ay experiential knowledge. Ang pagkakilala kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsunod at pakikipag-ugnayan sa Kanya. So yung knowledge dito ay hindi lang head knowledge, kundi karanasan natin bilang mga mananampalataya sa ating buhay. At pagkatapos sinabi niya, hanggang makarating tayong lahat sa ganap na kapuspusan ni Kristo. Kasi po, hanggang sa tayo po'y dumating sa maturity. Yung ganap na pagkatao ay makita po natin ang hulugang mature, complete, brought to its intended goal. So hindi ito sinless perfection. Ito po ay tinatawag na spiritual maturity, paglago tungo sa layunin ng Diyos. Kaya ang goal ng church ay hindi lang dumami ang mga attenders, dumami ang mga members, kundi dumami yung mga programs, lumaki yung building. Kundi ang goal ng church ay maturity in Christ. Kalaguan kay Kristo. Dahil sabi po sa Romans 8:29, maaring pamilyar dito sa atin, lagi natin itong narinig, sapagkat nung una pa'y nakilala niya, ay itinaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Ang sabi doon, yung kanyang nakilala nung una pa. Ang sabi niyan, ito'y itinilaga na maging katulad ng image ng ating Panginoong Yesus. 2 Peter chapter 3 verse 18. Dumago kayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sabi niyan, lumago sa biyaya at pagkakilala. Kaya hindi lang ito head knowledge, kundi ito po ay karanasan natin kay Kristo. Kaya ito yung tunay na growth, hindi lang yung dumadami yung mga miyembro, kundi mas maraming mga miyembro ang nahuhubog sa image ni Christ. At sinabi ni Pablo, sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Ito ang huling praise. Ang sukatan ng espiritual na paglago ng mga mananampalataya ay walang iba kundi si Kristo mismo. Hindi yung ating kaalaman, kundi ang sabi diyan, si Kristo mismo ang sukat ng ating kalaguan. Pag sinabing kapuspusan, ang ibig sabihin nito, fullness, completeness. Ang layunin ng Diyos sa church ay hindi mababaw na religious activity. Ang layunin niya ay yung karakter, yung pag-ibig, yung kabanalan, yung kababaang loob, yung pagtitiis, yung paglilingkod ni Kristo ay makita sa kanyang mga tao. Kaya dapat yung ating nalalaman, yung ating knowledge ay mag-translate sa ating karakter, mag-translate sa ating buhay. Kaya ang spiritual maturity, hindi ito tinatawag na emotional hype. Talagang tayo, grabe yung ating, nakatanggap lang tayo ng mga pahangal, medyo masigla tayo. Hindi ito tinatawag na external activity. Hindi ito moral improvement alone, panlabas. Kundi yung maturity, spiritual maturity, it is Christ-likeness. Pagiging katulad ng ating Panginoong Yesus na nakaugat sa katotohanan. Nakaugat sa kanyang mga salita. Parang isang orkestra. Ang orkestra, iba-iba yung mga instrument. Pero, iisa yung kanilang himig, iisa yung kanilang harmony. Pero kung ang bawat isa ay tutugtog ng kanyang sariling gusto, ano mangyayari? Magulo. Hindi siya makakapag-provide ng isang magandang himig. Kasi nga, iba-iba yung kanilang gusto. Ganon din sa church, mga kapatid. Ang unity natin ay mula sa shared truth and shared submission sa ating Panginoong Yesus. Kaya tayo lumalago dahil sa ating pagsunod, ating obedience sa ating Panginoon, dahil sa mga katotohanan na itinuturo sa atin. Tulad po ng isang bata na lumalaki. Di ba? Kapag yung bagong panganak, syempre kailangan buhatin, kailangang alagaan, kailangang pakainin, kailangang bantayan. Ngunit kapag lumipas na yung maraming taon,
at hindi siya lumalaki, concern ito. Dahil hindi ito normal. Dahil yung normal, kailangan siyang lumaki. Kaya siya naging concern dahil ang buhay ay dapat lumalago. Ganon din sa Christian life. Kapag bagong believer, natural, marami kang kailangan na matutunan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, dapat tayo po ay lumalago sa pananampalataya. Tayo lumalago sa pag-ibig, lumalago sa pagpapakumbaba, tayo lumalago sa buhay kabanalan. Pero ang nakakalungkot, mga kapatid, ay may mga matagal na sa loob ng church na kung saan bata pa rin sa pananampalataya. Kasi maraming alam na Christian terms, ngunit balat sibuyas, madaling masaktan. Matagal nang nakikinig ng mga pangangaral, ngunit ayaw niya magpatawad. Regular sa mga worship service, ngunit walang malasakit sa kapatid. Maraming alam na doctrine, pero hindi niya kayang magmahal sa kapatid. Kaya ang application sa atin, mga kapatid, ngayong umaga, i-pursue natin yung tinatawag na doctrinal clarity. Dapat alam natin ano ba yung ating pinangahawakan. Yung mga doctrine na meron tayo ay hindi lang dapat nasa head knowledge natin, kundi nakikita sa ating buhay. Pangalawa po ay avoid natin yung tinatawag na unnecessary division. Alam ko, galing kayo sa division, pero yun po ang church. Huwag ating hayaan na mag-divide tayo dahil sa preference lang, dahil sa may kagustuhan lang, kundi sana yung division natin ay talagang doctrinal error. Pero kung preference lang, ay sana hindi. Kasi nga, pag sinasabi natin tayo po ay Kristiyano, ay marunong tayong magpatawad, marunong tayong umunawa sa kahinaan ng ating mga kapatid. At dapat ang sentro ng buhay natin ay na kay Kristo. Huwag tayong ma-discourage kung meron tayong mga differences, mga kapatid. Sabi nga, ang paglago, it takes time. But keep growing forward sa Christ-centered unity. Bakit po napakahalaga ng maturity? Dahil kapag ang church ay hindi lumalago sa katotohanan kay Kristo, ang church po ay naging vulnerable. Kaya ipinakita ni Pablo ang panganib ng tinatawag na spiritual immaturity. Dahil if we grow properly, there is something we must avoid. Ito po yung pang-apat, the danger, spiritual immaturity and instability. Ang sabi po sa verse 14, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness, and deceitful scheme. So ang picture dito ng isang immature person ay tulad po ng isang bata at tulad po ng isang bangka na walang anchor. Yung bata po ay madali siyang ma-influence. Yung bangka po na walang anchor, unstable. So pag sinabing salitang bata, ang sabi diyan, huwag tayong maging bata. Pag sinabing bata, ito'y tumutukoy sa talagang infant o little children. Ibig sabihin, wala pang maturity, madaling malinlang, madaling madala at kailangan ng gabay. Yun po ang bata. Pag sinabi naman na ang salitang tinatangay-tangay ng halon, tossed and fro by waves. Ito po yung picture ng isang bangka na unstable, larawan ng bangka na hinahampas at itinatapo ng alon. Ibig sabihin, wala siyang stability, walang anchor, walang direction. Ito yung picture ng immature person, tulad ng bata na madaling ma-impluwensyahan, tulad ng bangka na walang siyang anchor, walang direction. So ang problema dito sa picture na ito, sa immaturity, ang sabi diyan, sila po ay ang sabi niyan, dinadala-dala ng bawat hangin ng aral. Sabi nga, easily swayed by teachings. Sa online, napakarami po. Madali tayong ma-easily swayed ng mga teachings. Tapos, pangalawa po, following trends instead of truth. Pinapalo natin, aba yung in ngayon, aba yung trend ngayon. Ang sabi diyan, sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao.
Lahat ng scheme ay ginagawa ng mga tao para lang kumita. Lahat ng pandaraya ay kung immature tayo, madali tayong madaya. Tapos, ang pangalawa, sa pamamagitan ng kanilang katusuhan sa paraang mapandaya. So, ang sabi niya sa Ingles ay by human cunning, by craftiness, and deceitful scheme. So, ang sabi diyan, may mga scheme. Parang, sabi nga ay napaka-emotional but not grounded sa pamamagitan ng kanilang katusuhan sa paraang mapandaya. Ayun po ang trend ngayon. Tinitira yung ating emosyon, tinitira yung ating damdamin, kaya talagang madali tayong madaya. Pero kung ating titingnan, wala sa katotohanan. Hindi naman ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, may mga aral na parang hangin, palipat-lipat, pabago-bago, nakakaakit. Ngunit walang katatagan sa katotohanan ng Ebanghelyo. Kaya mahalaga yung tinatawag na sound doctrine and intentional discipleship. Sabi ng Hebrews chapter 13 verse 9, huwag kayong padala sa sari-sari at kakaibang mga aral. Dahil itong mga Hebrews ay sila po ay yung kanilang payong Christian, balak nilang bumalik dahil sa mga pagsubok na kanilang dinadanas, balak nilang bumalik sa dati nilang buhay na hindi nakaugat sa gospel. Kaya sabi ng manulat ng Hebrew, huwag tayong padala sa sari-sari at kakaibang mga aral. 2 Timothy chapter 4, verse 3 and 4. Darating ang panahon na hindi nila titiisin ang wastong aral. At sabi sa huli, at ibabaling nila ang kanilang pandinig sa mga kathang isip. Sabi po, dahil hindi sila nakikinig sa sound doctrine, maghahanap sila ng mga tagapagturo na fit sa kanilang pandinig. Si Pablo po ay nagbabala sa mga elders nung siya po ay papuntang Jerusalem, ay doon po sa Acts 20 verse 28 hanggang 30, siya po ay nagbilin sa mga elders. Ang description niya na mula sa inyong loob ay lalabas yung tinatawag ng mabangis na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Kaya ito po ay napapanahon sa ating panahon ngayon mga kapatid, sapagkat marami pong boses ngayon sa ating panahon. Maraming mga online sermons, maraming mga podcast, mga reels, mga motivational religion, yung mga prosperity gospel, yung self-centered Christianity, at mga teachings na kung saan sounds biblical pero unbiblical. Spiritual sounding, ngunit hindi siya gospel-centered. So hindi lahat ng gumagamit ng Bible verse ay tama yung paggamit sa Bible. Hindi lahat na nagsasabi ng Diyos o God ay tapat sa Biblia. Hindi lahat ng popular ay faithful sila sa Diyos. Tulad po ng isang bangka sa dagat. Ang isang maliit na bangka sa gitna ng dagat, 'di ba, kapag kalmado ang dagat, para siyang ligtas. Kasi kalmado. Pero kapag dumating ang malakas na hangin at alon, kung wala siyang angkla, ano mangyayari sa kanya? Madali siyang mahila, madali siyang matangay. Ganito din po ang immature believers. Kung walang grounding, hindi nakaugat sa salita ng Diyos, hindi nakaugat sa katotohanan ng salita ng Diyos, at walang healthy connection sa body of Christ, madaling madala ng alon at hangin ng mga maling aral. Ngunit ang bangkang may matibay na angkla, hindi ito basta-basta natatangay. Sa buhay Kristiyano, ang angkla natin ay ang Ebanghelyo ni Kristo. At ginagamit ng Diyos ang church family upang tayo po'y tulungan, upang tayo po'y manatiling nakaangkla sa ating Panginoong Hesus. Kaya ang warning sa atin, truth matters. Ang mga doctrines po na ating pinag-aaral o na inyong pinag-aaralan mula sa tanang Diyos, ito po ang magpo-protect sa inyo sa error. Dahil kapag ang mahina ang ating foundation sa salita ng Diyos, tayo po'y nakakonfuse, nagkakaroon ng division at mababaw yung spirituality. Kaya ang application sa atin mga kapatid, be rooted in Scripture. Wag hayaan na yung ating kaalaman sa salita ng Diyos ay mababaw lang, kundi
palilimin natin yung ating kaalaman sa salita ng Diyos. Ating suriin yung mga teachings na itinuturo sa atin. Maging Berean tayo. Ito ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? O baka sounds biblical lang? Huwag nating hanapin kung ano yung in ngayon sa ating panahon. Kundi hanapin natin, tayo po'y manatili sa katotohanan. Kaya hindi lahat ng mga Christian content, ito po ay biblical. Kaya maging discerning tayo. So ngayon, anong solution sa immaturity? Ito po yung pang-lima natin. Ang method, sabi sa verse 15, speaking the truth in love. Kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig. Sa English po, speaking the truth in love. Sabi ni Pablo, pagsasalita ng katotohanan sa pag-ibig. Ito'y hindi lang, ang pagsasalita ng katotohanan ay hindi lang ito pagsasalita o sinasabi lang, kundi ito'y malawak. Speaking, living, and walking according to the truth. Hindi lang basta siya sinasabi, kundi ipinamumuhay yung truth na sinasabi natin. Ibig sabihin, hindi lamang tama yung doctrine natin. Dapat yung buhay natin ay naaayon sa katotohanan ng Ebanghelyo. At sinabi ni Pablo na ginagawa ito saan? Sa pag-ibig. Speaking the truth in love. Ang pag-ibig dito, ito po ay tinatawag na self-giving. Tinatawag na covenant love. Pag-ibig na naghahangad ng tunay na kabutihan ng kapatid. Hindi ito pag-ibig na makasarili. Ito'y pag-ibig na mula sa Diyos. Kaya ang biblical correction ay hindi dapat galing sa ating pride. Hindi galing na naiinis tayo. Kaya galit tayo. Kaya desire natin na manalo sa argument, kaya kinokorek natin yung ating kapatid. Dapat yung ating pagsasabi sa ating kapatid ay meron tayong pag-ibig. Sabi po sa Colossians chapter 3 verse 16, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Magturo kayo at magpapaalahanan sa isa't isa. Ito'y mula sa pag-ibig. So ang balance dito, mga kapatid, truth without love ay napaka-harsh. Ngunit kung may love naman na walang katotohanan, ating kino-compromise yung truth. Tayo po'y tinawag ng Diyos na maging truthful at maging maibigin. May mga taong nagsasabi ng truth pero walang pag-ibig. So ano mangyayari? Kapag sinabi niya yung truth na walang pag-ibig, mapanakit. Yung salitang yon, napaka-harsh at nagiging self-righteous. May mga tao naman na nagsasabi ng pag-ibig, pero iniiwasan yung katotohanan. Ayaw mag-correct, ayaw makasakit. Kaya hinahayaan na lang na mapahamak yung kapatid. Ngunit ang Church ni Kristo ay tinatawag sa parehong katotohanan at pag-ibig. Tinatawag sa truth and love. Parang isang magulang, di ba? Ang isang magulang, kapag mahal niya yung kanyang anak, sinasabi niya kung ano yung totoo. Kahit mahirap marinig, pero yun na po ang katotohanan ay kanyang sinasabi. Sapagkat yung pag-ibig, yung katotohanan na may pag-ibig, ito po ay nagbi-build up. Kaya ang application sa atin, mga kapatid, speak the truth in love. Kung ano man yung katotohanan na meron tayo, ay sabihin natin na may pag-ibig. Hindi lang para ipahiya yung ating kausap, kundi sabihin natin na may pag-ibig. Tayo po ay mag-correct. Correct in love, not in pride. At i-encourage natin ang bawat isa. Kaya tayo mag-correct sa ating kapatid dahil gusto natin siyang ma-encourage, and hindi lang ma-encourage kundi sama-samang lumago. Grow together. Kaya ang challenge sa atin, do I avoid truth to keep para mapanatili yung kapayapaan, o ginagamit ko yung truth para saktan yung kapatid? Dahil kapag ang truth and love nag-work together, anong nangyayari? Nagkakaroon po ng transformation. Transformation happens. At anong resulta? Ito po yung pang-anim natin. Sa verse 15 and 16, the result, growth into Christ. Paglago kay Kristo. Ang sabi sa Ingles po ng 15, we are to grow up in every way, and to Him who is the head, into Christ, from whom the whole body,
joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself in love. So ang sabi niyan, grow up in every way. Hindi lang tayo magkakaroon ng kaalaman, kundi yung kaalamang ito ay hindi tayo lumago, hindi lamang sa kaalaman, kundi lumago tayo sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa pamumuhay. Into Him who is the head. Kanino? Kay Kristo. Dahil si Kristo ang ulo ng katawan ni Kristo, katawan ng iglesia. Siya yung pinagmumula ng buhay, siya yung pinagmumula ng direksyon. At nangyayari ang lahat ng bagay sa katawan dahil sa head na si Kristo. At ang layunin ay maging kawangis ni Christ. Ang sabi diyan, binanggit yung whole body. Ito'y tumutukoy sa buong iglesia, lahat ng mga pananampalataya na bahagi ng katawan ni Kristo. So makita po natin ang pinaka-summary ng talatang ito, tayo'y tinawag na lumago sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Hindi lamang pagdating sa kaalaman, kundi pagdating sa pag-ibig, pagdating sa pananampalataya, sa ating mga panguugali, sa ating pamumuhay. Ang sabihan dapat tayo po ay lumalago. At ang paglago natin ay dapat nakatuon kay Kristo. Sapagat siya ang ulo ng iglesia. Siya yung pinagmumulan ng buhay ng iglesia. Siya yung pinagmumulan ng direksyon, maging ng kaganapan sa bawat bahagi. At ang buong katawan, ang sabi diyan, the whole body na binubuo ng lahat ng mga mananampalataya ay naging buo. Sabi nga, we are held and joined together. Ang sabi sa English, joined and held together. Pag sinabing joined and held together, hindi kayo random dyan na magkakaiba. Kundi ang sabi diyan, pinagsama, pinagbuklod, joined and held together ng ating Panginoong Yesus. Sa sinihan, random yung mga tao. Hindi sila pinag-join and held together. Pero sa loob ng church, tayo po'y pinag-joined and held together. Kaya no choice tayo. Ayaw mo sa kapatid mo, no choice tayo. We are joined and held together. At sabi nyo, by every joint. Ano yung joint na sinasabi rito? Sa ibang salita, yung joint ay yung sa Tagalog, litid. Ano ba yung litid? Yung litid, ito po yung nagbibigay ng, ito yung nag-join sa mga buto natin, sa tuhod, sa ankle, dito sa siko natin. Kasi kung walang litid yan, ay madi-dislocate. Siya yung nagbibigay ng coordination, siya yung nagbibigay ng lakas upang magamit natin. So ganun din, yung unity natin, yung pag-ibig natin, ito po yung nagbibigay sa atin ng lakas. Upang tayo po ay makapamuhay, makapanatili, magkaisa, tayo po'y lumago. Ang sabi, ang buong katawan na binubuo ng lahat ng mga nanampalataya ay naging buo at matatag dahil sa ugnayan ng bawat isa na pinagbuklod ng pag-ibig at ng Espiritu Santo. Bawat kasapi ay may kaloob at tungkulin na nagaambag sa kalusugan at paglago ng iglesia. Dahil ang sabi po sa Ingles, ang sabi diyan, with which it is equipped, yung salitang equip, pagbibuild, when each part is working properly. Ibig sabihin, each part ay nag-work properly. Ibig sabihin, ginagawa dapat ng bawat isa yung kanilang mga role. At kapag ginagawa yung kanilang role, nag-work properly, ang nangyayari, yung body ay nag-grow, yung body ay lumalago, at nabibuild siya. Naitatayo saan? Sa pag-ibig. Ang tunay na paglago ng iglesia ay nakabatay sa pag-ibig. Isang paglago na hindi nakasentro sa ambisyon o kapangyarihan, kundi sa pag-ibig ni Kristo na nagtatayo at nagpapalakas sa kanyang mga tao. Kaya ang sentro po, ang head po ng church ay si Christ. Siya yung source, siya yung authority. At siya rin yung goal natin. Kaya ang growth ng church, ito po ay initiated by Christ, sinusustain ni Christ, and directed patungo kay Christ. Kaya, yung kalaguan, hindi lang individual, kundi, ang sabi diyan, the whole body, corporate po ang paglago.
ng church. Hindi lang siya individual, kundi buong katawan. Kaya walang isolated na Christian. Dapat lahat ay sama-samang lumalago. We grow together. Dapat sama-sama tayong lumago. Na parang katawan, kapag ang isang part ng katawan ay hindi gumagana, ano mangyayari? Apektado ang buong katawan. Sabi nga, sakit ng kalingkingan ay ramdam ng buong katawan. Kaya ang application sa atin, stay connected sa church, mga kapatid. Huwag ating hayaan yung ating mga differences ay maghiwalay sa atin, sa ating pagsasama-sama. I-value natin yung bawat isa, yung bawat member. Dahil sila po ay bahagi, tayo pinag-joined and held together ng ating Panginoong Yesus. And lastly ay gawin natin yung part natin. Dahil sabi doon, kapag ginawa ng bawat isa yung kanilang tungkulin, ang nangyayari, lumalago ang buong katawan. The whole church grow and Christ is glorified. Kaya sa ating conclusion, tayo po'y lumalago dahil kay Kristo. Sapagkat ibinigay niya yung kanyang sarili para sa iglesia. Siya'y nagbigay ng mga leaders sa iglesia. Kanyang ini-equip ang kanyang church, kanyang pinoform, hinufubog. Kaya i-value natin yung God-given leadership na ibinigay sa atin, maging active tayo sa ministry, ating hangarin, i-pursue natin ang maturity. Manindigan tayo sa katotohanan at higit sa lahat, yung pag-ibig natin sa Diyos at sa mga kapatid ay dapat lumalim. Dahil sabi ng salita ng Diyos, paano maiibig ang Diyos na hindi mo nakikita kung ang kapatid mo na nakikita natin na hindi mo kayang ibigin. So, ibig sabihin, yung pag-ibig natin sa Diyos, ito po ay nakikita sa pag-ibig natin sa ating kapwa, sa ating kapatid. Dahil ang goal ng church ay hindi yung palakihin natin ng church, ang goal ay maging mature, magkaroon ng maturity. Kaya ang title natin, Growing Together into Christ. Yan po yung title natin. Kaya sama-sama tayo. Bilang isang iglesia, dapat walang maiiwan. Kung may mga kapatid na medyo nanghihina, ay i-encourage natin. Dapat buong iglesia sama-sama na lumalago sa Panginoon. Hanggang yun lang po. Okay, so may ano ba? Sabi nga may daw question and answer. Meron kayong gustong linawin, mga kapatid? Intindihan naman. Kung hindi, baka di naintindihan. Kung wala naman tanong, sige po, manalangin tayo, mga kapatid. Aming Diyos, salamat po sa umagang ito. Tunay po na kayo ang may-ari ng iglesia. Tulungan niyo po ang iglesyang ito na lumago, hindi lang sa kaalaman, kundi lumago sa maturity, sa buhay, sa pagsasagawa ng inyo pong kalooban sa bawat buhay po ng bawat isa. Nawa patuloy niyo pong gamitin ang mga katotohanan ng salitang ito upang sila po ay patibayin, upang sila po ay maging matatag sa gitna po ng mga pagsubok na kanilang kinakaharap bilang sa iglesia. Ay alam namin, kayo ang Diyos na siyang patuloy po na magsusustain ng iglesia sapat kayo ang head ng church. Kaya nawa dalangin namin sa bawat isa sa amin, sa iglesyang ito, ay inyo silang palaguin sa kaalaman, sa pag-ibig at pagmamahalan sa bawat isa. Kaya maraming salamat po aming Diyos sa pagkakataon na kung saan kami po ay nakapag-aral ay itong mga salita. Ito pong aming patuloy na hiling at dalangin sa inyo sa ngalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.